Pilipinas, ang oras po 6:39. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras at kami po inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po sa ating panauhing pandangal ngayong gabi. Yes. Maraming salamat sa pag-imbita. Thank God it's Friday, panyera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo may kalamigan ang panahon ngayon, Yes. dahil may mga nag-umpisa na anong 29, no? Yung opisyal na deklarasyon ng pagsisimula ng tag-ulan. Kaya malamig na at medyo, although extremes, pag malamig, pag umuulan, malamig, kapag uminit, napakainit naman ng panahon, no? So talagang ano nga yung term mo, Attorney Cam, tungkol sa climate change? Babago-bago na sila, no? Para silang merong mens. Dos Kumpanieras. So, depende sa mood, no? Pag talaga Yes. extreme, ganun tayo mga kababaihan, kapag nagkaroon po, di ba, sobrang galit talaga. Pag wala sa mood, wala talaga sa mood. So, yung climate natin, pag talagang sobrang init. Pag sobrang lamig, sobrang lamig. Yan. Pero meron pong namumuro na dagdag bawas, o hindi po ito sa eleksyon, kundi sa presyo ng produktong petrolyo simula po sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng oil industry sources, 90 centavos hanggang 1 peso ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina. Bad news naman po para sa mga gumagamit ng diesel at saka ng kerosene, dahil 40 centavos hanggang 50 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, hanggang 75 hanggang 85 sa kada litro, or in centavos kada litro ng kerosene. Ayan, mabigat, Attorney Cam, pero meron tayong warning. Ito pa, warning naman, panyera, no? Dahil medyo tumataas po ang bilang na naman ng kaso ng COVID-19. Ipinag-utos po ng alkalde ng Angeles City, Pampanga, ang pagbabalik po ng no face mask, no entry rule sa mga opisina po ng gobyerno sa lungsod. Ang naturang anunsyo po ay kasunod ng ulat ng Department of Health na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa bansa at ang pagsulpot po ng COVID flirt variant. Hinimok po yung flirt variant na yan? Variant. Naglalande ang Oo COVID? nga Hinimok din po ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang mga residente sa Angeles City na magsuot po ng face mask sa mga pampublikong lugar at pampublikong transportasyon. Ayon po sa Department of Health, bahagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 kung saan merong naitatalang 125 kaso araw-araw. Ayan, medyo madami. Sa Singapore din, Attorney Cam, kasi di ba napakaganda ng maganda ang health system sa Singapore, pero doon marami na din yung nagfi-face mask, especially sa mga closed spaces. Ayan. Kaya paalala po sa mga ating mga kababayan, lalo na yung merong comorbidity, sensitive, may mga allergies, asthma, respiratory problems, tuberculosis, kasama na, ay mag-ingat-ingat po tayo, dagdag proteksyon, kasama na po dyan yung vitamin C at kung ano-ano pa mga vitamins or pagkain ng healthy para po sa proteksyon ng ating kalusugan. Dos Kumpanieras. Anyway, ang tatalakayin po natin tonight ay sequel noong nangyari kagabi. Dahil kagabi, tinalakay po natin, Attorney Cam, ano na nga ba yung tinalakay natin kagabi? Tungkol po sa foreclosure. Foreclosure. Kung na-foreclose ba, no? Or pwede bang i-foreclose yung oral o salitaan lang, kontrata sa laway lang at hindi nasusulat?
kagabi rin, dahil nga po sa question nitong sino nga ba yung nagtanong, Attorney Cam? Although ni-rehash ko na, I mean, inayos ko, tuniko konti, para mas malinaw yung katanungan niya, tungkol doon sa pagbibenta. Pero ito naman, kasama din dito, yung kung isinangla ng real estate developer ang property at hindi makabayad, maari bang mapaalis ang buyer ng house and lot o condominium unit kung ma-foreclose ang mortgage. Kasi alam mo, Attorney Cam, kadalasan sa ating mga kababayan na reklamo kapag ka bumili ng condo o bumili ng house and lot sa subdivision, abay, pagado na po kami, bayad na po kami, pero yun pong developer, abay, hindi po mahagilap o kaya pinagmamaya-maya o bukas hanggang sa nagkalimutan na yung pagre-release ng titulo ng property. Siyempre, ang title ng property, Attorney Cam, ang pinaka matibay na ebidensya, pruweba na kayo ang may-ari. Yes. Dos Compañeras. Ano ngayon ang pruweba mo maliban sa occupation ng property or pagtira sa property? Kung hindi ka mabigyan-bigyan ng developer, nung kopya, original na kopya ng titulo ng property mo, at worst, ito pala ay, yung buong property, buong project, ay hindi po ma-release dahil isinangla pala ni developer, yung property. Ngayon, paano ka makakakuha ng kopya ng titulo ng property? Dos Compañeras. At paano, Attorney Cam, ito pa yung mas matindi, paano kung si developer ay hindi makabayad sa kanyang pagkakautang doon sa pinagsanglaan niya ng property kung saan isa ka sa mga unit buyers, kapag ka ito ay na-foreclose, paano na ang iyong karapatan? Paano na ang pera mo? Dahil take note, kapag ka foreclose, di po ba, isusubasta. Ay, syempre, kung buong property ito, paano ka? Hindi mo kaya yun. Mahirap ito, Attorney Cam, di ba? Dos Compañeras. At saka, paano kung pagado ka na? Di ba? Fully paid. Fully paid ka na. Pero supposedly, ikaw na ang may-ari ng property. Pero nakasangla pala sa bangko na wala kang kamalayan at hindi ka naman partido doon sa sanglaan sa bangko. Ay napakalaking problema nito. Dos Compañeras. Usually kasi, Panyera, kapag halimbawa kayo po ay nakipag-transact sa isang individual lamang na may-ari po ng property, ang gagawin po, pagbigay ng pera, palitan. Yes. Ito na yung titulo. Para panigurado. Tsaka may kasama pang tax declaration, Ang tawag tax ay clearance. kaliwaan, Attorney Cam. Oo, kaliwaan. Ito Kaliwaan na. tayo. Oo, pero paano to? Ang hirap po kasi makipag-deal kapag mga developer. Ang daming mga eche-boreche, Chuk-chak chenes, chuba-chuba. Ang daming mga ganun sinasabi. Kung baga, parang ikaw na buyer, nabigay mo na ang lahat. Yung obligasyon mo na magbayad ng buo. Pero yung obligasyon na ibigay sa'yo ang titulo ay hindi nila magawa. Yes, at maraming nabibiktima nito, Attorney Cam. Correct. Kung meron po kayong parehong experience, karanasan sa developer ng inyong property na nabili, nagsumikapan ninyo, maari po ninyong ipadala sa amin sa 0919282645 at syempre pwede din po kayong sumali sa ating talakayan bilang comment po, ilagay po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube at syempre, Attorney Cam, sa ating mga social media platforms. Syempre, live na live po kami sa Facebook. Hanapin nyo lamang po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Pag kayo po sasali sa aming Malakas promo, puntahan nyo po yung aming page. Doon po kayo mag-message sa DZRH Dos Compañeras at mamaya po mamimili si Panyera, Attorney Rina Seco, ng winner na mananalo po ng 500 pesos. Yes. Dos Compañeras. At syempre, nire-remind ako ni Gael Enriquez na today is Swell Day. Talaga? Friday, Swell Day. Ang problema, Attorney Cam, para sa mga uuwi pa lang, traffic. Pero okay lang na ma-traffic na may pera ka kaysa na traffic ka na wala kang pera. Problema nga, Panyera, may mga ibang kumpanya na maaga nagpasahod kaya ngayon hindi na maramdaman niya sahod. Ay kasalanan mo yun. Kung hindi mo na maramdaman dahil inuna mo ng ginastos. Kaya lang lumipad kasi, na. ang importante, Attorney, naibayad na sa mga bills. Ang importante lang naman, meron ka na ibayad. Yan. Diba? Mahirap yun kung wala kang pambayad. Dos Compañeras. Anyway,
magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gael Enriquez, si Ray Mendoza, again din Daddy Ruel Resio, at syempre maraming iba pa, si Tita Ami Miraflor Garcia, again din si Miss Roxanne Costo, Eduardo Narvaez, at Raul Destacamento, again din Kabayang Chinky, Porle Andrade, Chons Arceo, Fiesta Martorreal, Tesang Lazaro dyan sa Hong Kong at Moon Beats, Kenneth Arevalo dyan sa Texas, Ronald Tumbaga at Renato Sige, and then Wilson Aldea at Jason Abulencia. Sa dalawang Facebook pages, Attorney Cam, go ahead. Yes, ito naman, magandang gabi po kay Vilma Takahashi, Randy Santisas. Pa-shoutout daw po, Ronald Tumbaga, yan, nabanggit na si Belen, si Ivy, si Anthony Abrenica, ganun din po kay Peter Lynn Sanchez, pag-greet po sa anak ko na si Elijah Sanchez. At nagtapos po sa may Montessori sa may Helen Keller. Wow. Alan Evaristo, Alan Kilala, ayan, nanonood at nakikinig daw po sa Norzagaray, Bulacan. Henry Dolohan ng Zambales and Alberto Abrigo. Magandang gabi po sa inyo. Siyempre, I hope you're watching tonight, Calma Noir, gayon din kay Alexis Tiger at Felix Falcotelo, dahil mas bibigyan detalye po natin yung mga questions ninyo last night, gayon din kay Ginoong Mystico Fantevella at Andy Marquez. Si Luis Katain din at yung mga ibang mga questions pa kagabi, gayon din magandang gabi sa iyo, Romirna Barbecho, na mga nanunood sa atin, gayon din Wilfredo Sinen, si Lady Vel, Anunevo Gallardo at nanunood nga si Calma Noir dyan sa Angeles City, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, before we pause for commercial, Attorney Cam, ano na nga ba ang ating DZRH Malakas promo question tonight, kung saan isang nanunood ang mananalo ng 500 pesos. Para po sa ating Malakas online promo, yung mga gusto pong sumali, ayan, sagutin po ang katanungan. Kung fully paid na po ang buyer, gaano katagal ang palugit na ibinibigay sa developer para ma-release ang titulo ng property. Ayan. So marami dyan na may mga questions na ganyan. So malalaman po ninyo ang sagot niyan as we go along sa ating talakayan. Nakakasama po ninyo ang mga pangyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin yung kung ano ang maaring mangyari, no? Kung sakasakaling yung pinagbilhan ninyo, yung tindero, di ba? Tindero tawag doon, right? Yung nagbenta sa inyo, yung developer mismo, no? Isinangla yung property pagkatapos ay bumili kayo. Tapos nabayaran nyo na, pero yung pinagsanglaan ni developer, hindi pala nabayaran ni developer kahit pa todo kolekta mula sa inyo, no? Nangyayari ito, Attorney Cam, no? At ngayon, anong mangyayari sa property na binili ninyo? Mananaig ba ang inyong karapatan, no? Or maari ba kayong mapalayas, no? Kasi ang kasunod niyan, Attorney Cam, di ba, isusubasta kung sino man ang buyer dyan, hihingi ng writ of possession. Anong ibig sabihin nun? Umalis na kayo dyan at sa amin na ito, no? Dahil yung buyer, especially kapag hindi na-redeem nitong mortgagor, no? Hindi ni-redeem yung mortgagor within 1 year o halimbawa shorter period, yung property na isinangla. Nakasama doon yung portion o yung unit o house and lot na nabili mo na at napagaduhan mo na. Dos Ang Compañeras. saklap, di ba, Attorney Cam? Di ba? Yun, di po akala mo meron ka ng Bahay at na may lupa. pagmamalaki. At inaantay mo na lang ang Ay, titulo. Oo, Diba? asang-asa ka. Dahil po isinasaad po kasi doon sa PD 957, no, dapat ito ay ma-release, no, ang title ay ma-release within 6 months mula po sa pagkakapagado ninyo sa property. Ibig sabihin, Attorney Cam, kung maaga kang nakabayad, dapat within 6 months matapos nito ay mabayaran mo, ma-release na kaagad sa iyo ang title ng property. Either original certificate of title doon sa portion na yun, o kaya naman ay condominium certificate of title doon sa condo unit na binili mo. Dos Compañeras. Yan, Section 25 of PD 957. No? So napakahalaga po
minamandato ng batas yung delivery ng title para sa mga fully paid buyers. Kung sakasakaling nakaranas kayo ng ganito, hindi pa rin na re-release dahil in the past, Attorney Cam, nung tinalakay natin yung Buyer in Installment Act, no, napakaraming nagrereklamo sa atin tungkol sa failure nitong developer na i-release sa kanila or i-turn over sa kanila yung title ng property. At alam nyo na kung bakit. Alam nyo kung bakit. Kasi nakasangla pa at hindi ma-release. Nakasangla yung property nyo na hindi naman kayo nagsangla, kundi yung pinagbilhan ninyo na developer. Napakasaklap. Kuya Eddie. Kaya yung swerte yung mga developer na sa ulo na. Yung marami ng mga napagbentahan, no? Paano kasi kung halimbawa yung developer na kabago-bago lang. Kasi karamihan dito, naalala ninyo, yung mga nag-viral, na nagbenta ng lupa, pero wala silang nakuha. Yes. May mga ganun din na, may mga ganun ding mga senaryo. Ghost projects. Yes, di ba? Diba? At wala silang, yung iba po walang authority permit to sell. Oo, walang permit. Walang mula permit. doon sa, walang lisensya, mula doon sa DSHUD. So, yun ang napakahirap. Pero, kung sakasakali nga kayo ay isa sa mga biktima ng ganitong sitwasyon, no? Hindi pa rin na ibibigay o kaya, bagaman at nandoon na kayo, nag-occupy na kayo sa property at nag-amortize na kayo buwan-buwan, no? Religiously nagbabayad kayo ng hulog, no? Paano na nga ba, no? Wala na ba kayong karapatan, lalo na pong na-foreclose at nagkaroon na ng public auction? Nangyari na po ito sa kasong spouses Wilfredo and Dominica Rosario versus GSIS. Sa sitwasyon na ito, yun pong developer, itawag na lang natin sa pangalan na na San Jose Builders, no? Isinangla po yung ginamit po bilang collateral yung kanilang mga projects, no? 2 housing projects at doon sa Cavite, Mary Homes, Bacoor, Cavite, at gayon din yung mga condominium units sa St. John, sa Scout Rallia sa Quezon City. So, i-mortgage po nila ito sa GSIS. Ngayon, hindi po nakabayad si developer doon sa kanyang pinagkakautangan na GSIS. Habang natuloy naman yung proyekto, Attorney Cam, nakapag-construct, no? In fact, no, yung spouses Wilfredo and Dominica Rosario, nakabayad na at nakapagado na, no? Ngayon, na-foreclose ang mortgage. Finorclose ni GSIS ang mortgage. At tapos ngayon, nagkaroon ng bidding at nanalo pa rin, highest bidder pa din si GSIS dun sa public auction. So, ngayon, ang gusto nang mangyari ni GSIS, writ of possession na. Kailangan paalisin na ninyo yung mga nakatira dyan dahil kami na ang bagong nagmamay-ari ng property na ito. Ayun. Dos Compañeras. So, hindi pa kasali sa kinasuhan, actually, yung original na kaso para doon sa makakuha ng foreclosure at makakuha ng possession, hindi kasali itong mga spouses, hindi implicated yung mga buyers. So, ngayon, nag-intervene sa kaso itong mag-asawa na ito at meron pang isang abogado, Attorney Cam, na kasama din na buyer. No, ang sabi ng korte hindi ninyo maaari. Ito po para sa mga buyers na nabiktima ng ganitong sitwasyon. Ito po ang panglaban ninyo. Kasi doon sa kontrata, Attorney Cam, bawal yung no alienation. Ibig sabihin, wag mong i-mortgage, wag mong ibebenta ang property dahil isinangla mo ito sa akin . Kaya lang magiging dilemma nito, paano ka naman makaka-recover doon sa investment mo na inutang mo pa kung hindi ka naman magbebenta ng mga units, right? Diba? Kasi yun ang inaasahan nila na pagmumulan. Although, sinabi din sa kanilang kontrata na, sige, kung ibebenta mo man, yung inihuhulog ng mga buyers, dapat ibayad mo sa amin para mabawasan yung pagkakautang mo at matiyak mo na hindi ma-foreclose yung mortgage, no? Dahil yun lang naman ang purpose, no? Yun lang naman ang gusto naming mangyari, ang ma-recover dahil syempre GSIS money, pera ito ng
government employees. Dos Compañeras. Nagkaroon ng kapalpakan si San Jose Builders. And therefore, ayan na nga, na-foreclose, na-isubasta, at nagkaroon na award. So, nagkaroon ng writ of possession. So, ano nga ba ang mangyayari? Although, sabi ng Korte Suprema, yung general rule talaga, yung highest bidder in the foreclosure ang nagiging absolute owner ng foreclosed property matapos ang paglaps ng redemption period. Kasi hindi po na-redeem, no? Hindi po na, ano sa Tagalog yung redeem, Attorney Cam? Nabayaran. Hindi nakuha. Oo, hindi nakuha ulit, no? Within the redemption period. Pagtubos o hindi natubos. Ayan. Hindi ninyo natubos eh. So dapat kayo na kami na ang may-ari, no? Yun din ang sinasabi ng batas. Pero, no, ang sinasabi naman ang sabi naman po ng korte, hindi ito applicable sa lahat ng pagkakataon kasi dapat tingnan din anong pinag-uugatan noong mga occupant doon sa mga properties na subject ng mortgage na ito. Hindi naman kasi sila partido doon. So yan po ang pwede ninyong maipanglaban sa mga nag-foreclose ng mortgage. Dos Compañeras. So hindi raw, sabi ng korte, hindi ito maaaring makuha lang sa pamamagitan ng writ of possession dahil, ang mga taong ito ay naghirap ng gusto para makapagbayad at makapagpundar ng sarili nilang mga tahanan. Take note, kumbaga ay pagkakaroon ng tahanan ng sariling bahay ay isa sa mga karapatan na ginagarantahan din ng ating saligang batas. And therefore, dapat lamang din na ito ay tingnan, no, at proteksyonan ng ating korte. Ayan. Dos Compañeras. So yung mga naka-acquire ng property, dapat na mabigyan din ng pagkakataon at na maipaglaban ang kanilang karapatan. Yes. Ayan. And take note, no, sabi pa ng Korte Suprema, ikaw GSIS o kahit man sinong bangko, dapat ay alam mo na ganito talaga ang nature ng pagsasangla kapag ang nagsasangla sa iyo ay ang developer. Kasi paano niya, no? Alam mo naman paano naman siya kikita or paano siya makakabayad sa iyo kung magkakaroon ka ng prohibition para ito ay ibenta. Dahil nag-execute na yan ng mga contract to sales, you have the obligation to honor the contracts entered into by the mortgagor doon sa mga buyers or would-be buyers, either contract to sell or contract of sale. Ayan. Dos Compañeras. So alam na po ninyo na hindi kayo dehado. Yun nga lang, kailangan pa ninyong i-assert ang inyong karapatan, which is unfortunate, Attorney Cam. Ayan. Siyempre, alam niyo po, pag tayo po ay bumibili at nagpupunta ng ating mga tahanan, dugo, pawis, pera ang talagang lumalabas sa atin. So hindi naman ito basta-basta. Alam naman natin na ang pagmamayari po ng real properties, lupa, bahay, ay may kamahalan. Yes. In fact, di ba nga, Panyera, inuutang pa natin sa iba yan para meron kayong monthly amortized, di ba? Every month. O kaya naman, inuutang mo pa sa mga kakilala ka, mag-anak, para lang, di ba, makabili ka ng sarili at may matawag ka na, ay akin ito. Akin ito. Naipundar ko to. Yes, Pinaghirapan. Diba? Ang sabi nga po ng korte, the right to possess a foreclosed property after the redemption period is subject to the rights of a third-party possessor. Sino yung third-party possessors? Kayo na bumili na at nakapag-occupy na ng property. So, hindi ito maaring manaig dahil nire-respeto din po ng batas yung third-party possessors and hindi lang basta possessor, owners, Attorney Cam. Dos Compañeras. Ayan. So, knowing that, pagpatuloy po natin ang ating talakayan, Attorney Cam, with your fire. Eto nga, sabi rito, paano naman po halimbawa kung yung developer na-delay o kaya naman po hindi na i-deliver yung unit sa'yo within the promise or prescribed period. Yung pinangako nila na ibibigay nila sa inyong usapan na ganito, i-deliver yung unit. Turnover. Ayan. Usually, Attorney Cam, ito yung nangyayari ng turnover kapag ka nakabayad ka na nung equity. Yes. Okay. Or
within 1 year. So whichever comes first, Oo. diba? Lalong-lalo na po yung mga kumukuha po ng mga pre-selling. Yes. Ng mga ganito po no sa developer. Pag sinabi nating pre-selling, to ba yung mga nagbubungkal pa lang panyera, Actually, no? wala pang bungkal eh. ang ginagawa niyan, Attorney Cam, yung naghahanap pa lang ng pagsasanglaan para yun ang kukuha, para makapag-start ng pagbubungkal. Correct. Parang nangyari dito. Oo, so bungkal-bungkal pa lang. So wala pa, hindi pa nakatayo yung, halimbawa, condominium yan, hindi pa nakatayo, binibenta na. Tapos makikita mo yung mga, ang ganda ng mga model. Oh yes, Yan. yung mga miniature. Yes. Ayun pala ay naghahagila pa ng pera, pambungkal. Oo, tas mas mura kasi sa mga pre-selling Yes. panyera. And usually, within 2 years, pinapangako yan na iti-turn over. So ngayon, marami pong mga kababayan natin, ang mga nadadehado kasi pag oras na nag-expect sila na sila po ay makaka-receive no, ng unit o kaya yung kanilang property na binabayaran na nila. Kasi usually, binabayaran na nila ang panyera, nag-start na silang mag-amortize, no? So, paano na? Ano nang gagawin pag sinabi, ay, hindi pa po ready. Hindi pa po, wala pa po. So, anong gagawin ng buyer? Kasi mag-i-incur yan expenses. Kung halimbawa yan po ay nagre-renta, imbis na yung renta niya, yun yung pinambabayad niya, pinang-amortize niya, doble ngayon ang gastos niya. Diba? So, ang gagawin niyo po pag ganyan, maaari po kayong mag-file no unang-una, syempre, demand muna. Demand letter. Kayo po mag-demand na ibigay po sa inyo, i-deliver yung property na pinangakong i-turn over sa inyo. Pag halimbawa po na nag-fail po ang developer na i-deliver o i-turn over sa inyo, maaari po kayong mag-file ng complaint dyan po sa may Regional Adjudication Branch po ng Human Settlements Adjudication Commission. Ayan. So, sa DH-SUD, lalapit din po kayo. So, ganun po yung proseso, no? Kailangan po na tayo po ay nag-a-assert. Sabi nga ni Panyera, kailangan i-assert mo ang iyong karapatan. Yes. Diba? Kasi Kaya kung nga hindi, napaka-importante na alam mo yung diba? iyong karapatan. By the way, maidagdag ko lang, I suggest kapag ka po halimbawa kagaya ng sinabi ni Attorney ka magpapadala ka ng demand letter, i-copy furnish na ang DHSUD, DHSUD. Oo, Department of Human Settlements and Urban Development. Yes. Bakit? Sila naman po kasi may jurisdiction dito. So meron ka ng paunang notisya, no? Na ikaw, pag hindi mo ibinigay, nandun na, notified na si DHSUD. So mananagot ka. O, diba? May kasama na itong warning dahil nakarating na sa DHSUD. Dos Compañeras. Yan. So paano naman halimbawa ito naman yung mga sitwasyon na hindi developer attorney cam, yung mga sangla-sangla na mga say for example farm lot. Oo. Ay may mga pagkakataon, di ba, yung may-ari isinasangla. Paano kung na-foreclose? Paano kung halimbawa meron ditong leasehold agreement, no? Andyan na rin pumapasok yung security of tenure ng ating mga tillers o ng ating mga farmers. Kaya ang kapareho din po, no, ng sinasabi po ng batas na since may security of tenure ito at pinangangalagaan ng ating batas, ng ating mga batas, no, yung food security at pangunahing kumbaga ay may proteksyon na ibinibigay ng batas sa mga farmers, hindi rin maaaring mapaalis yung mga leasehold tenants o yung mga farmers sa lupang kanilang sinasaka just because na foreclose ang mortgage. Ibig sabihin, yung buyer dito ay tali pa din, no, doon sa mga farmers na nagtitil o nagsasaka ng property. Dos Compañeras. Attorney Cam, magandang gabi muna Sylvia Quijano, gayon din Federico Bagisi, Wilfredo Sinense at Hil Ocampo. Ramel Maluto ng Guimaras, magandang gabi po sa inyo. Yun pong nagsasabi. Bukas po ang release or Sunday, na weekend po ang release ng mga panalo. May nagpa-follow up kasi sa atin Attorney Cam pero hindi po sa programa namin. Pero weekend po ang release ng inyong mga premyo. Dos Compañeras. Attorney Cam, your next question. Ito mga Panyera, yung Go. mga nagme-message po sa atin sa may DZRH Dos Compañeras Facebook page o kaya po DZRH News Facebook page, wag po kayong sumagot dun sa ating comment section at wag niyo pong ibalandra ang inyong mga GCash number doon dahil maaari itong maging
scam, no? Yes, Or magamit ang maging inyong source sa number, scam. So magamit po, no? So I advise po, no, doon po kayo pumunta sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, doon po kayo mag-message po sa amin. Yan. Eto naman, may question din dito, Panyera. Kailan po ba Kailan po ba ang sinasabi niyong delay? Nakabili po kami ng condominium ng boyfriend ko. Pre-selling. After 2 years po, turnover. Pero hindi po sa amin na ibigay. Meron po ba kaming habol for damages? So, pwede rin po, no, na halimbawa po, no, kasi pag sinasabi nating delay, yung kanina, ipagpatuloy ko lang kasi parang related do sa question kanina. Again, dapat meron pong tiyak na obligasyon kung kailan po dapat i-perform o demandable. Again, sa contract to sell ninyo, no, o kaya, pagbigay nyo ng demand letter, sinabi nyo within 10 days, no, dapat ma-turn over sa inyo. At hindi nila ginawa, no, at nabigo yung debtor dun sa obligation na yon. Tapos, maaari po kayo, ang ibang ginagawa nila, Panyera, maaring humingi ng danyos perwisyo, yung iba po nagpapa-reimburse nung mga expenses nila na nagastos nila dahil sa delay ng turnover. Actually, pwede po kayong umatras, no, at bawiin, hingin ang refund. Since sila po ang may kasalanan, 'di ba meron tayong buyer in installment act na depende kung gaano kapag dapat nakatungtong kayo ng 2 taon para makakuha kayo ng 50% sa inyong ibinayad. Pero dahil dito ay hindi naman kayo ang may kasalanan, sila ang may default, no? Sila ang nag-incur ng delay. Pwede po ninyong hingin, no, ng buo, mag-demand din kayo ng danyos perwisyo. Samahan nyo pa ng interes dahil sila po ang may kasalanan dito. Pwede po ninyo itong gawin. Dos Kumpanya. Kaya lang hindi po ito maibibigay sa inyo kung hindi ninyo hinihingi. Dahil kung ano po yung hinihingi ninyo lang, yun pa lang po ang ibibigay. Although, it doesn't always happen na kapag hiningi ninyo ay naibibigay sa inyo ng buo. Yan. I mean, ng buo yung damages and interest. But the full amount, no, should be refunded to you, including your reservation fee. So, alam mo ginagawa ng mga developer dyan, Panyera. So, nililibre nila for a couple of months sa ilaw, sa patubig, kapag sila ay nadidelay, mga ganyan, no? So, it's up to you po. Again, pag may delay, you demand the turnover, dun po sa pinramis na oras. Kapag hindi po, ayan, so may options po kayo, nabanggit na po namin. We have a lot of options. You can refund, tapos you can cancel, or bahala po kayo kung mag-file po kayo ng damages. Okay. Dos Kumpanya. Attorney Cam, before we pause for commercial, mamaya sasagutin mo ito, ha? Ikaw naman ang sasagot sa question ni Cal Manor doon sa ating DZRH Dos Compañeras, kasi yung question naman niya ay tungkol lang sa mga defect, no, doon sa turnover na housing project na. At syempre, may question pa dito, kung pag bumili po ba sa developer, sino po ba dapat ang magbabayad ng amilyar? No? Yan. Sasagutin ko na mabilis lang. Sa ilalim po ng batas, yung 957, yung Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree, no? Ang sinasabi po doon, yung realty tax, amilyar, real property tax, amilyar, ay binabayaran dapat ng developer. Maliban na lamang kung ito po ay na-turnover na sa inyo. In which case, yung mula sa pagka-turnover, the following year, kayo na po, no? Bilang kayo ay nag-occupy na ng property, or kung hindi man ninyo inoccupy, na-turnover na sa inyo, pwede na ng tirahan, pero you refuse to, hindi nyo pa ino-occupy, kayo na po dapat ang magbabayad ng tawag doon, ng amilyar, real property tax, effective the following year, taking such possession or occupation of the property. Dos Compañeras. Ayan. Magko-commercial muna tayo. It's 16 minutes after 7 in the evening sa atin pong pagbabalik. Ang atin pong pagpapatuloy sa ating talakayan. But of course, we still have our DZRH Malakas promo. Question, Attorney Cam. Kung fully paid ng buyer, gaano katagal lang palugit na binibigay sa developer para ma-release ang titulo ng property? Ipadala po bilang private message at syempre ang inyong name, ang inyong GCash number at ang inyong lugar, no?
no, kung nasa saan kayo. At pipili po kami ng isang mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. At magbabalik pa rin po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala na kakasama pa rin po ninyo ay saglit lang. Happy birthday sa iyo, Ate Cherry Rose Oriquia dyan sa Rizal, Laguna. And of course, Tito Pepito and Tita Helen Oriquia dyan sa Rizal, Laguna. Magandang gabi sa inyo. Gayon din kay Tita Beck at Tito Bert Marasigan dyan sa Los Baños, Laguna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. At syempre lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Attorney Ka, meron kang babatiin? Mamaya na. Yan. Oh, yan. Reserve ko na. Okay. Mama Vita at Papa Will, magandang gabi po sa inyo. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Balik pa ang programang Dos Compañeras with few minutes left. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama ninyo, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At syempre, no, Attorney Cam, before we pause for commercial, meron question from Calma Noor. Kalmanor sa may DZRH Dos Compañeras, Yes. Bayan Panyera. Oo. Teka, pupuntahan ko lang. Medyo marami kami naka-open ngayon. Okay, ako na ang babasa Sige, dahil Panyera. Nakita ko na. Okay, go ahead. What happened po if during turnover, there are minor or even major defects found in the housing project and yet the developer did not rectify the said defects upon demand from the buyer? Ayun. Pag may mga ganito, especially po kapag yung mga kitang-kitang defects, what we call the defects, yung parang Mga visible. yung mga visible defects, no? Dapat po ginagawaan po ng or nire-repair, inaayos po, no? Kasi dapat po ibigay Especially i-turn over if sa within inyo. the warranty Yes, period. oo, 'di ba? Usually naman, Panyera, dun sa mga kakilala ko na bumibili ng mga condominium units, kapag may mga problema, especially kapag tag-ulan, yung mga pipe, tulo and everything, tapos yung floor, yung nagkakaroon ng mga leakage, ano naman yan, once na in-report, obligation ni developer na ayusin yan. Yes, so dapat po inaayos yan ng developer. Kung sakasakali po na hindi po ayusin ng developer despite your demand, no? Pwede po ninyo itong ipagawa. Tapos yung mga resibo, no, ay i-submit po ninyo sa kanila at magpadala po kayo ng panibagong demand letter. Again, no, DHSUD is the key. Kasi sinasaklaw po nila ito. Ayan. Dos Compañeras. Kasi may pananagutan po sila, no, doon sa gobyerno, no, dahil nga po pinopromote naman ng ating gobyerno, especially ng ating batas, yung responsableng development or pagkakaroon ng responsableng developer. Ayan. We have few minutes left, Attorney Kong. Eto pa. Ayan, batiin natin yung mga taga-DH din, di ba? Remember yes. last time, lagi nakatutok sa atin to. Yung mga may problema po, no, tungkol po, anything na may kinalaman po sa inyong paninirahan, ayan. Human settlement po, kaya nga po, mapakondo pa ba yan o land po, no, yung property na nagkaroon ng problema, pwede po tayong humingi ng saklolo sa kanila. Yes. Ayan. Mahalaga lamang po ay idinudulog ninyo sa kanila yung inyong concern. Attorney Cam, sabi ni Rico Palma, paano po yung isinangla pero may kaso pala sa korte? Halimbawa, yung nagsangla po ay natalo at sinabi ng korte na yung claimant talaga ang may-ari. Paano na po yung nagpautang? Pwede bang estafa yun sa nagsangla? Ayan, Attorney Cam. Dos Compañeras. Medyo komplikadong usapin dahil ito ay tinatanong niya kung meron daw estafa, no? Importante po ang malaman natin, noon po bang sinangla sa inyo? Kayo rin po ba ay notified of usually kapag may battle sa korte, Attorney Cam, ito ay ipinapa-annotate. Nagsisimula sa adverse claim hanggang hindi pa naisasampa yung kaso sa korte. At kapag ka po naisampa yung kaso sa korte, meron pong tinatawag na notice of lease pendens. Kung ako ang naghahabol sa property ni Attorney Cam, once maisampa ko yung kaso sa korte, dapat alerto ako, obligasyon ko, bahagi ng due diligence ko din, pagpapangalaga sa aking karapatan na
i-annotate ko yung kaso, yung tungkol doon sa kaso, doon sa likod ng titulo ng title. Bakit? Kasi kapag ka ito, no, hindi ko na ipa-annotate at ibinenta ni Attorney Cam sa innocent purchaser for value, mawawala ng saysay ang pagkakaso ko dahil babalik na naman ako para maka-recover na lang. My only recourse would be, no, ipakulong kung ano man, kung meron mang fraud involved or makuha yung pera ko, mabayaran niya ako doon sa value ng property ko, 'di ba? So yun po ang mahalaga. Ngayon, so kung halimbawa po, no, isinangla sa inyo, take note na ang karapatan lang po ninyo ay gawing security. Bilang security, yung property na, as we have said, sangla, no? Pero ibig pong sabihin, hindi po ninyo mahahabol dahil unang-una, hindi naman pala siya talaga ang may-ari ng property. So, take note, isa sa mga kondisyon, no, ng sangla ay yung nagsangla sa inyo is the absolute owner, or if not the absolute owner, meron siyang equipped siya or authorized siya empowered siya by a special power of attorney authorizing him or her, no, to mortgage the property. Walang ganong na-constitute. Bakit? Ay hindi naman pala siyang may-ari ng property. So ano naman ang pwede ninyong gawin, no? Halimbawa po na yung nagpautang, ang maaari ninyong gawin syempre magiging ordinaryong claim na lang. Yung ordinaryong collection o kaya naman ay kung lagpas 1 million o kaya naman ay small claims sa korte, yung inyong gagawin. Ngayon, as to may estafa ba, depende po kung may attending fraud doon sa sitwasyon. Dos Compañeras. Komplikado po? Yan. Ito pa isang komplikado, sabi niya, pwede rin po bang magpa-assume balance sa mga cars naman po? Ayan. Pwede naman po. Pero komplikado kung halimbawa daw, what if yung mga grab cars daw, Panyera. Ay, pag mga ganito po, no, kung halimbawa may mga provisional authority, medyo complex din po yung process. Kasi meron din po silang certificate of public convenience na tinatawag. So, yung rights kasi nila, dapat din matransfer din sa'yo before you can use yung grab car na yon. So, ganun po yung proseso. So, it's up to you, no, kung itatake nyo yung chance na pati yung grab na rights kunin niyo, or might as well kuha kayo ng another option na ibang cars na lang. Nawala niyo pong kung transferable yung ganitong mga kondisyon. Kasi ang mga kontrata, binding po ang mga kontrata ha. So kung halimbawa doon sa kontrata ng original na yung nagbenta sa inyo ay hindi ito pinapayagan, hindi payagang ilipat yung whatever. Rights. Take note po, yung franchise is not transferable. Diba? Okay, si Mystico Fontebello, obligado po ba na ayusin lahat ng papeles ng lupa pag nabili niya ang lupa? Agad panibagong pasukat ng lupa, Attorney Cam and Attorney Rina, kung obligado daw ba na ayusin agad? Kung ikaw ang buyer, siyempre, i-demand mo, kaliwaan tayo, ayusin mo. Kung hindi, wait, a portion of the purchase price hindi ko ibibigay sa'yo hanggat hindi mo na ako kumpleto ang mga ito, including the susi, no? And including kung halimbawa may homeowners association dues na payable pa, go ahead, ask for receipt, o kaya i-deduct mo sa purchase price or depende sa inyong agreement. Now, as to kung lupa ito, obligado bang magpasukat? Kung halimbawa po kasi may titulo, nakalagay naman po kasi doon yung meets and bounds, no? So, kumbaga, you are not mandated or obliged, hindi ka obligado to go beyond kung ano yung nakikita mo sa physical na kopya ng original, at the same time, yung record na ng Register of Deeds. Wala kang obligasyon na sa Bisaya pa utingkay o mag-imbestiga pa beyond yung mga papel. Ngayon, kung gusto mong makasigurado, magpa-relocation survey ka. Pero hindi obligasyon, hindi mo yan maaaring i-demand unless of course, pumayag siya at nagkasundo kayo. Dos Compañeras. Tsaka tandaan nyo, mahal din magpa-relocation survey. Mahal, lalo na kung yung totoong relocation survey, physical survey, hindi yung table survey. Kasi kung table survey, papel lang ang tinitingnan. Yes. Diba? Anyway, sa ating DZRH Malakas promo question tonight, kung fully paid na ang buyer, gaano katagal ang palugit na ibinibigay sa real estate developer para i-release sa kanya ang titulo ng property? Ang sagot, Attorney Cam. Syempre, ang sagot natin dyan, Panyera, ay within 6 months from full payment na i-release, no? So kung hindi, kahit pa po, alimbawa ay
na-redeem na ni mortgagor, yung nagsangla, yung property, ay hindi po siya obligado na i-release sa inyo hanggat hindi kayo fully paid. Protection din po niya yon, di ba? Kasi kung mamaya nakuha na ninyo yung title, at pag nakuha na ninyo yung original copy ng owner's title, there is a presumption that you have paid fully the purchase price. Ayan. Dos Compañeras. Basta ang sinasabi din, Panyera, di ba, no, related sa topic namin, pag nabayaran na, bibigay po yung title, pero kung halimbawa ito naman po ay na mortgage, kailangan within 6 months, ma-redeem yung property ni developer. Actually, kapag may ganito mga projects, obligado pong manghingi ng permiso, consent authority mula sa DHSUD para ma-mortgage ang property. Dahil syempre, pinapangalagaan ang inyong karapatan. Ang sagot niya, within 6 months. Mula sa Quezon City, congratulations sa iyo, Lady Vel Añonuevo Gallardo. Congratulations sa iyo. Attorney Cam, yung mga pahabol mo. Uy, pahabol ko ng mga pabate. Magandang gabi po. Yung mga nanonood sa atin sa DZRH News, wag po kayong magsasawa na manood. And salamat po sa pakinig at panonood dahil dyan, number 1 kami. Sila, Jose Siping. Magandang gabi po. Dyan po sa Maya, Talisay City, Negros Occidental. Gina Teves, Vernilo Shanoza. At ganun din po kina JC Ben, Eduardo Umali ng North Caloocan City, and ganun din po kay Gina Teves. Si RH dyan, di bang utak na nanood daw? Hi. Magandang gabi po sa inyo. And of course, Eric Elefante. At syempre, lahat ng mga nanood na kinig sa atin, magandang gabi. Again, happy birthday sa iyo, Ate Cherry Rose Orica. And magandang gabi sa iyo, Dr. Joan Serrano, Dr. Sherry Marasigan, and Ate Cathy Seco. Dinadamay ko na din. At magbabalik po kami on Monday, same station, same channel, same time. Kami po inyong mga nakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Kami po ang Dos Compañeras. Happy weekend everyone. Ingat po. Dos Compañeras.